Magandang araw po sa inyo lahat. Isa pong pribilehiyo sa bawat isa sa atin upang idulog ang ating sarili sa habang ng Diyos at makita siya ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay. At bago po tayo tumuloy sa word of encouragement sa gabi ito, ay tayo po muna ay umawit ng isang awitin entitled All Glory Be to Christ. Okay? Ang inawit natin before, ang katono ng Old Hillside, although this song it speaks about in every laid out plans ng Panginoon, things that even ay inalam niya na mangyari na makikita natin sa kanyang salita, ay ibinabalik ang pagtingin natin sa kadakilaan ng Diyos, sa glory ng Panginoon. Okay? Tayo po yung umawit. All glory be to Christ. Should nothing of our
praise God sa mensahe ng awitin. Bago po tayo tumuloy, tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Ama naming Diyos, banal at mga pangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapakumbaba at nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo sa oras na kami ay inyong iginather at maaari naming makita ang inyong kadakilaan. Makita ka sa pamamagitan ng inyong salita. At gayon din, Panginoon, naming idinadalangin, kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin sa pag-allow na aming maintindihan at matanggap at ma-discern, Panginoon, ang katotohanan ninyo na magmumula sa inyong salita. At gayon din naming idinadalangin ang aming tagapagdala ng mensahe sa gabing ito, ay kayo po ang manguna sa kanya, Panginoon. And yan din sa amin na tagapakinig, O Lord. And we seek, O Lord, to glorify you alone sa oras na ito. At sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming idinadalangin sa Amen. Good evening to everyone. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. At kumusta ang ating gawain, ang ating buhay? Kumusta ang ating pananalangin? Sapagkat ngayong gabi ay tayo mananalangin at mag-aaral ng kanyang salita ng Panginoon patungkol sa pananalangin. Kaya kinukumusta ko ang ating prayer life. Tayo ba ay nananatili? Tayo ba ay maningas? Na katulad ng ating pinag-aralan, kung maalala nyo, noong isang linggo sa Acts chapter 12, na ang iglesia sa Jerusalem ay nanalangin sa Panginoon na maningas hanggat sinagot ng Panginoon ang kanilang dalangin at si Peter ay pinalaya ng isang anghel. Hindi pinatay ni Herod Agrippa the first. At ngayong gabi, pag-aaralan natin Acts chapter 13 naman. Sapagkat mababasa natin sa Acts chapter 13 ang patungkol sa prayer and fasting ng iglesia doon sa Antioquia. Kaya ang title natin ay Prayer and the Antioch Church. Iglesia sa Antioquia. At makikita natin sa libro ng mga gawa na importante ang pananalangin sa mga individuals at sa mga mananampalataya. Kaya ang hamon sa atin ay huwag nating gawing walang saysay. Huwag nating isipin na pareho lang naman ang buhay. Manalangin ka o hindi. Huwag nating isipin na walang kwenta ang pananalangin. Sapagkat ito ay utos ng Panginoon at gusto ng Panginoon na tayo dumako sa Kanya. Ibig sabihin ito ay napakahalaga sa buhay natin upang tayo lumago sa ating pamumuhay at upang tayo maging matagumpay sa ating paglilingkod at pamumuhay Kristiyano. Kaya huwag nating aksayahin o huwag nating isipin na walang saysay ang pananalangin. Merong isang pastor na nakausap ko, sabi niya ang blessing ng pandemic na ito sa akin, sabi niya, ay natuto ako na lalong manalangin. Natuto ako, sabi niya, na to spend more time in prayer. Mas mahaba yung panalangin ko ngayon. At mas marami ang panalangin ko. At sabi niya, mas maraming naipapanalangin ko. Yun ang patuto niya. Kaya sana ito ay totoo din sa atin. Na itong pandemic na ito, maraming ginawa na hindi maganda sa mga mananampalataya, sa mga churches. May mga nakakausap ko at sinasabi nila na ang attendance ay bumaba kahit sa online na attendance. Pagkatapos, ang giving nila bumagsak. Kaya ganyan ang nangyayari. At hindi lamang isa, dalawang iglesia, karamihang mga iglesia, ganun ang nangyayari. Naunawan din natin sapagkat maraming nawalan ng trabaho,
Ngunit huwag nating kaligtaan ang maglingkod sa Panginoon, manalangin, at suportahan ang gawain ng Panginoon. Meron nagsabi na kung hindi ka daw nagsisimba, huwag ka na rin magbibigay. Hindi po. Kung meron tayong pagpapala, ibalik natin ang dapat na ibalik sa ating Panginoon. Kung hindi tayo makapunta sa chapel, ay ipadala na lang natin ang ating giving, ang ating support, tithes and offerings para sa gawain ng ating Panginoon. Merong 3 obserbasyon na pag-aaralan natin dito sa Acts chapter 13. Ang una ay privilege. Pribilehyo na meron ang iglesia doon sa Antioquia noon. Nung unang bahagi ng kasaysayan ng iglesia, ang sentro ay Jerusalem. Ngunit hindi lamang doon, naging Antioquia ang sentro ng gawain. Kasi ang Antioquia ay isang siyudad, hindi sa Israel yon, kundi sa Syria. At lumaki ang grupo doon at sila na ang nagiging leader sa gawain ng ating Panginoon. Kaya naging sentro din ng gawain ng iglesia doon sa iglesia sa Antioch of Syria. At makikita natin ang pribilehyo o pagpapala ng Panginoon sa kanila. Bakit sinabi ko nun? Sapagkat marami silang manggagawa. Sa verse 1, chapter 13 verse 1, babasahin ko. Sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe, si Simeon na tinawag na Niger o Negro, at si Lucio na taga Cyrene, si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na tetrarca, ibig sabihin kasama niya sa paglaki, at si Saulo. Kaya nandito yung 5 na workers nila doon sa iglesia. At isang malaking pagpapala yan na maraming manggagawa sa isang iglesia. More workers ay mas magandang trabaho at mas mabilis ang trabaho at mas maraming nagagawa na trabaho sa Panginoon. Many workers na gagamitin ng ating Panginoon. Maliban kung maraming workers, wala namang trabaho, o wala namang ginagawa, ay wala ring mangyayari. Kung minsan din, ang nangyayari sa mga iglesia ay kukunting workers, napakaraming gawain. Kung minsan baliktad din, napakaraming workers, kukunti naman ang gawain. Kailangan na mayroong balanse na maraming workers, maraming gawain. At nagtatrabaho lahat na tapat sa ating Panginoon. At isa pang pribilehyo doon ng iglesia ay hindi lamang maraming workers, kundi makikita natin ang kanilang ministry. Sa verse 2, at sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Kaya, the workers are ministering. Sila ay nagsisipaglingkod. Ayon sa pagtawag ng Panginoon sa kanila. Ang ibig sabihin ay they serve spiritually, and it can also mean to serve practically sa church. Kaya, may 2 grupo dito ng manggagawa nila. Isa, propeta. Isang grupo ay mga teachers, mga guro. Kaya ang una ay propeta. They serve as prophets. Anong propeta nung New Testament times? Ang propeta ay isang tao, pwedeng lalaki, pwedeng babae, ngunit karamihan ay mga lalaki, na tumatanggap ng kapahayagan, mensahe na direkta sa Panginoon. Pagkatapos, ipinangangaral nila yung kanilang tinanggap na mensahe mula sa Panginoon.
tumatanggap sila ng kapahayagan sapagkat hindi pa kumpleto ang salita ng Panginoon. Kung ngayon ay wala ng technical na prophet, kasi ang propeta noon ay sila rin ang nanghuhula sa mga bagay na darating. They prophesy, kaya prophet, they prophesy. Ngunit ang isang gawain nila ay nangangaral ng kanilang tinanggap na mensahe mula sa ating Panginoon. Yung technical sense, technical meaning ng prophet ay wala na ngayon. Hindi na tayo tumatanggap ng mensahe na direkta sa Panginoon. Nandito na sa Biblia. Ito lang pag-aralan natin at ipangaral natin. In general sense, tayong lahat ay mga propeta kung tayo ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Lalaki at babae, kung mangaral ka, ikaw ay generally a prophet. Pero yung technical meaning, technical sense ng propeta sa bagong tipan ay wala na po yun. Okay. At hindi lamang yun, as teachers. Kasi sinabi dito sa verse 1, mga propeta at mga guro. Kaya sila, mga propeta, mga guro. Ano ang trabaho ng isang teacher ng salita ng Panginoon? Ay upang ituro ang salita ng Panginoon na simple, na maliwanag, at merong authority. So a teacher is one who teaches the word with simplicity, with clarity, and authority. Isang bagay dito na makikita natin mga kapatid ay they were busy ministering. Ang focus nila, sapagkat sila ay manggagawa, gumawa. Kaya sila ay nagsisipaglingkod, ang sabi dito. Hindi busy sa ibang mga bagay, kundi busy sa paglilingkod bilang propeta at manggagawa ng Panginoon na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Merong basically tatlong layunin ang propeta at mga guro sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Una, to inform the church about the message of God. Information. Kaya kung nagtuturo ang pastor, nangangaral ang pastor, ini-inform tayo ng mensahe ng Panginoon, ng kanyang kalooban. Pero isa pang layunin ay transformation. Hindi lamang pinagkakaloob ang impormasyon, kundi ang layunin ay upang magkaroon ng tunay na pagbabago ang buhay ng mga mananampalataya. Kaya ang tanong siguro sa atin ay, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Binabasa natin ang salita ng Panginoon. Meron bang tunay na pagbabago ang ating buhay ayon sa itinuturo ng salita ng Panginoon o wala? Isang kalungkutan. Kung dumadaming alam natin sa Panginoon, lumalalim ang ating kaalaman, ngunit hindi tayo marunong. Ibig sabihin, walang application. Walang integration, wika nga. Walang personalization ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Kaya yun ang concern ni James. Alam natin, di ba? James 1:22, be not hearers only, but doers of the word of God. Walang saysay kung nakinig lang. Kinakailangan isagawa ang napakinggan natin. At pangatlo, na layunin ng province sa teachers ay communication. Ibahagi din natin sa iba, ibig sabihin, hindi lamang para sa atin, kundi i-share din natin sa iba, kaibigan natin, sa ibang mananampalataya, ang alam natin o mensahe ng Panginoon sa atin. At isa pang bagay na makita natin dito ay they fasted, they ministered and they fasted. Yun ay pag-aayuno. Pwede bang mag-ayuno ngayon? Pwede rin po mag-ayuno. Ngunit tinatawag nila ngayon na intermittent or temporary na pag-ayuno. Hindi kakain ng isang kainan, dalawang kainan. Ngunit hindi lang yun. Kundi nagbabasa ng salita ng Panginoon at nananalangin dahil sa matinding pangangailangan na may kaugnayan sa gawain
ng ating Panginoon. Kaya hindi ka kumakain, umiinom ka lang, kasi mahirap yun, hindi naman uminom. Kaya yun ang pag-ayuno para sa spiritual na layunin. At merong mga bawal mag-ayuno, yung mga may sakit, huwag. Saka yung mga buntis daw, huwag mag-ayuno. At iba pa na bawal mag-ayuno. Ngunit kung tayo malakas at malusog, ay pwedeng mag-ayuno, intermittent, 1, 2, 3 kainan, huwag. At patuloy na manalangin dahil sa matinding pangangailangan patungkol sa gawain ng Panginoon o patungkol sa ating mga sarili. Kaya yun ang pribilehiyo ng iglesia doon. Maraming manggagawa na gumagawa at sila ay nagsisipaglingkod na patuloy. Pangalawa na obserbasyon natin dito sa Acts chapter 13 verse 2 ay the plan of the Spirit. Ang plano ng Banal na Espiritu. Anong plano? At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Makita natin dito ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu doon sa iglesia noon. At specific yung plano ng Panginoon. Very particular. Ano yan? Sabi ng Banal na Espiritu sa iglesia na ibukod ninyo sa akin si Bernabe at saka si Saulo. Separate unto me. Ibig sabihin, itabi nyo sila, ibukod ninyo sila. Meron akong tawag sa kanila na gagawin nila. Specific na tawag ng Panginoon sa kanila. Magandang kombinasyon sapagkat sabi ng mga commentators, si Barnabas daw ay prophet. Si Saulo, teacher. Kaya magandang kombinasyon yun sa gawain ng Panginoon. At marunong ang Banal na Espiritu, marunong ang Diyos na mag-combine, na isama niya ang dalawa para maganda yung kanilang tambalan sa gawain ng ating Panginoon. Kasi kung dalawang teacher o dalawang propeta ay maaari din yun. Ngunit mas maganda yung kombinasyon, function ng dalawa sa gawain ng Panginoon para mas epektibo. Ang moral lesson dito sa mga iglesia ay maganda yung tamang kombinasyon ng mga manggagawa. Maganda yung marami, ngunit maganda na merong kombinasyon. Hindi 5 pastor, hindi 5 evangelists, kundi kombinasyon. Halimbawa, may pastor, merong evangelist o missionary, merong church minister o music minister, merong children's minister, merong youth worker, at iba pa, na sama-sama, merong pagkakaisa sa gawain ng ating Panginoon. Yun ang magandang kombinasyon. Kung meron pang isa na gusto ko ay counseling minister. Kasi maraming mga may problema, may suliranin ng mga membro at kailangan ng counseling minister. Bagamat magawa din yon ng mga manggagawa. Kaya itong plano ng Banal na Espiritu. At ang plano ng Banal na Espiritu, hindi lamang specific, ibinukod si Bernabe, Barnabas, at saka si Saulo, or si Pablo yon. At personal calling. Makikita natin ang personal calling ng Banal na Espiritu. Ang sabi dito sa aking binasa sa inyo, na ang Banal na Espiritu ay nagsalita sa iglesia. Hindi natin matiyak kung paano. Malakas ba na boses? Narinig nila? Sa isang prayer meeting nila? O sa isang worship nila? Nagsalita ba ang Banal na Espiritu? Sa palagay ko, hindi ganon. Kundi, inilagay ng Banal na Espiritu sa isipan ng mga leaders at membro sa iglesia, inilagay ng Banal na Espiritu ang conviction sa kanila na ang dalawa ay para sa ibang gawain. Hindi para sa church,
kundi sila'y maging misyonero. Lalabas sila na mangangaral ng Ebanghelyo parang mga taong iba ay maligtas. Kaya, yan ang pagkilos ng Banal na Espiritu na katulad din ngayon. Hindi naman narinig natin ang pagtawag ng Espiritu ngayon. Ang Diyos ay tumatawag pa rin ng mga manggagawa. Young people, adults, men, women, para sa kanyang gawain hanggang sa rapture. Kailangan ang manggagawa at ang Diyos ang tumatawag. At kumikilos ang Banal na Espiritu sa mga puso ng mga young people o adults na mag-aral, maghanda, at pagkatapos papasok sa gawain ng ating Panginoon. At isang bagay pa dito na makikita natin sa person calling, ang Banal na Espiritu, hindi lamang nagtatrabaho sa puso ng mga tao, kundi makikita natin na tinawag si Pablo at saka si Barnabas sa gawain. Makita nyo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Kung nagbukod, nagtawag ang Banal na Espiritu o ang Diyos sa gawain ng Panginoon, merong gawain na gagawin nila. Merong gawain, hindi tinawag na walang gawain. Walang ginagawa, may gawain. At ito ay sinabi na work. At ang ibig ding sabihin ay to the labor, to the toil. Kaya nagpapakita mga kapatid na ang ministry ay talagang it's hard work. Merong isang pastor na nagsabi, may 3 qualifications daw, o mayroong isang PhD dapat daw ang isang manggagawa. Dapat PhD. Ay, mabigat kung PhD. May degree na Doctor of Philosophy. Hindi yon. Ang ibig niya sabihin, ang manggagawa ay persevering. Persevering, enduring. Nagtsatsaga talaga kasi mayroong kahirapan. Isa pa, yung PH ay hard work. Kasi ang ministry ay hard work. At ang D ay dedication. Dapat dedicated yung manggagawa. Kahit na may kahirapan, ay hindi sumusuko sa gawain ng ating Panginoon. Sapagkat it's a work. It's not pleasure. It's not leisure. The ministry is not a game, not sports. At parang nagkakamali ang iba. Naakala nila ang ministry, ang gawain ng Panginoon ay parang pleasure. Parang laro lang. Kaya sabi ng isang pastor, ang manggagawang pabanjing-banjing ay walang nagagawang magaling. Bakit? Ang gawain ng Panginoon ay gawain talaga. Dapat gagawa ka. Ngunit isang prinsipyo dito ay God uses people. God uses people. Tinawag ng Banal na Espiritu si Paul at Barnabas na maging misyonero. God uses people. Itong tinatawag na divine human cooperative. May parte ang Panginoon sa gawain, meron ding bahagi ang tao sa gawain ng Panginoon. Halimbawa, ano ang gawain ng tao? Anong gawain natin? Mangaral ng salita ng Panginoon. Mangaral ng Ebanghelyo. Anong gawain ng Panginoon? Magligtas ng tao. Hindi tayo makapagligtas. At ayaw din gawin ng Panginoon ang pangangaral sapagkat yun ang bahagi natin. Pangangaral. Ngayon ang pangatlo sa ating pag-aaral, ang panalangin ng iglesia doon. Sa verse 3, nang magkagayoy, nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinayaon sila. Sila nga, palibhasa'y sinugo ng Espiritu Santo, ay nagsilusong sa Seleucia at buhat dooy nangaglayag hanggang sa Chipre or sa Cyprus. So, we see here
the prayer. Isang obserbasyon natin, pangatlo, ay kanilang panalangin. Panalangin at pag-aayuno. Panalangin at pag-aayuno. Ang iglesia at ang mga leaders nanalangin patungkol kay Pablo at Barnabas na tinawag ng Panginoon. Kaya idalangin natin din ang mga tinawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Sapagkat, sabi nga natin, hindi madali. Maraming sumusuko sa gawain ng Panginoon. Maraming nadidiskurahe. Mayroong pa ngang nagpapakamatay kung minsan. Dahil sa hirap ng gawain ng Panginoon. Ngunit, sapat naman ang Kanyang biyaya. Kasama naman natin siya. Ang Banal na Espiritu ay comforter at saka katulong natin sa gawain ng ating Panginoon. Kaya hindi binanggit dito kung anong pinanalangin nila. Ngunit, understanding natin ay pinanalangin ang pangangailangan ng dalawang misyonero. Ipinanalangin ang proteksyon ng dalawang misyonero. Ipinanalangin ang kanilang good health, physical strength. Idinalangin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magtrabaho sa mga puso nang makikinig ng salita ng Panginoon upang sila ay maliligtas. At sa tingin ko, ipinanalangin nila ang kanilang sarili din na patuloy na manalangin para sa kanila at patuloy na magsuporta sa kanila. Ito masasabi natin na church commissioning din. Sapagkat sinabi sa aking binasa na at ipinatong nila ang kanilang kamay sa dalawa. Kaya ang ibig sabihin, lumuhod sila, pagkatapos dinalangin ng leaders ng church sa Antioquia sila, at pagkatapos kinumission sila na humayo at mangaral ng Ebanghelyo sa iba't ibang lugar sa whole known world noon. Kaya sila ay na-commission. Yun din ang ginagawa natin ngayon. Kung mayroong pastor, Bible woman, o lalo mga misyonero, ay mayroong tinatawag na commissioning. Dinadalangin ang mga manggagawa at ito'y nangangahulugan na patuloy na ipag-pray sila, patuloy na suportahan sila, at patuloy na tulungan ang mga kinumisyon o sinugo ng Diyos at sinugo rin natin na iglesia. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayong gabi, isang bagay dito ay pribilehyo na mayroong manggagawa ang iglesia. Lalo kung maraming manggagawa na tinawag ng Panginoon na maglingkod na seryoso at mayroong puso pag-ibig sa gawain ng ating Panginoon. At isa pang prinsipyo na makita natin, hanggang ngayon, hanggang sa rapture, tumatawag pa rin ng Diyos o ang Diyos ng mga manggagawa. Kaya dalangin natin ang mga nag-aaral at idalangin natin ang mga manggagawa na magpatuloy sa kanilang gawain. At isa pa ay ang dalawa, si Pablo at Barnabas, naging misyonero. At idalangin natin ang mga misyonero din. Huwag natin kaligtaan ang ating pagsusuport sa kanila at ang mga Christian workers. Itong buwan na ito ay tinatawag na Workers Appreciation Month. Kaya pagpalain ng Panginoon at ina-appreciate natin, tinupuri natin, ginagalang natin ang mga manggagawa natin sa church at iba pang mga manggagawa at mga misyonero, at idalangin, suportahan natin ang mga manggagawa ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa aming pinag-aaralan ngayong gabi, ang panalangin at saka ang iglesia sa Antioquia noon, sa Syria, at marami kaming prinsipyong natutuhan sa aming pag-aaral. Panginoon, tulungan niyo kami na laging manalangin at mag-ayuno kung kinakailangan. At Panginoon, tulungan niyo kami na kilalanin na ang pananalangin ay hindi sayang. Ang pananalangin ay napakahalaga sa buhay
ng Kristiyano at sa gawain mo, Panginoon. Walang maliligtas kung walang pananalangin sa mga tao at walang pangangaral ng kanyang salita. Tulungan niyo kami na patuloy na manalangin, patuloy na magsuporta sa inyong gawain, sa mga manggagawa, sa mga misyonero na aming sinusuportahan, lokal at national at international. O Diyos, pagpalain niyo kaming lahat, bigyan niyo kami ng kalakasan, bigyan niyo kami ng magandang pangangatawan, at ang inyong biyaya at habag ay sumasa aming lahat. Itong aming pasasalamat at mga panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Thank you at magandang gabi sa inyong lahat. Patuloy nating dalangin ang mga prayer requests na ating nabasa sa FB natin at mga prayer requests pa na alam natin. Thank you very much and good evening.